Alas 12 na po na tanghali at 1, Balita Pilipinas na. Tan, tan, taran. Tan, tan, taran. Ikakasal ka na ba sa simbahan at gusto mo malaman kung magkano ang budget na kailangan para sa iyong dream wedding? Tara na, pag-usapan po natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ay, nabalitaan nyo na ba yung dream wedding ni Kong TV at saka ni Miss V? Ay, grabe. Uy, ang balita ko, lagpas-lagpas, 10 milyon ang ginasto sa kanyang dream wedding. Pero, sandali lang. Punos dili lang kayo. Ay, syempre, sila, meron ng pera, kaya kaya nila yun. Pero para sa mga tao nag-uumpisa, ang unang tip ko sa inyo, set a realistic budget. O, bago ka pa, like, for example, isip ng iyong dream wedding, ang tanong, kaya ba ng iyong budget? Ang pinakaumpisa niyan siyempre, magkano ba ilalagay ko? Kung 50,000 lang, 50,000 lang dapat. Doon natin pagkasyahin ng ating dream wedding. Sino naman ay na mas maganda ang talaga ang, siyempre, okasyon. Pero ang tanong, hindi naman yung gusto. Ang tanong kung ano ang kaya mo. Isama na rin po natin yung venue, attire, catering, decorations, no? Ay, more or less in reality. Sa Pilipinas po, kung talaga yung tinatawag decent wedding, aabot ng 200 to 500,000 pesos po yan. Pangalawa, i-prioritize po natin ang expenses. Siyempre, tukuyin yung pinakamahalaga para sa iyo. Yung ba ay magandang photography, videography, o marami bang bulaklak? Ano ba yung mahalaga para siyempre sa couple? And pangatlo, para makatipid po tayo, ito ang tip ko sa inyo. Pumili ka ng wedding date na hindi peak season. Yes, oo. Para baksak ang presyo. Mas mabilis mag-negotiate kung talagang hindi siya peak. Huwag ka papili ng June. Nako, June bride. Nako, diba? Kaya check nyo po kung ano yung off-season. And then next, ito pang suggestion ko. Mag-DIY din kayo. Tulad ng invitations, decorations, souvenirs para makatipid. Uy, alam nyo ba? Yun ang ginawa po namin. Kami po ay nag-DIY. Hindi na kami nagpa-print. Kami na nag-print sa computer nung nag-uumpisa kami. Souvenirs namin during that time. CD. Oo, yung mga CD ng mga selected songs na gusto po namin. Kaya nga, mag-isip po kayo kung paano makakatipid. At ito pa, huwag mahiya na magsabi na konti lang ang guest. Kasi mas maliit ang guest list, mas kaunti ang gastos. Pumili lang kayo ng mga importanteng tao sa inyong buhay. Naku, ano sabihin ng kapitbahay namin? Ano sabihin ng kabarangay namin? Nako, yan na naman po tayong problema. Doon nga tayo nagkakaroon ng issue kasi napapalaki ang gastos natin. At ito pa, maghanap po tayo ng mga packages, deals sa mga wedding coordinator at suppliers para talagang makatipid. Kung pwede pang i-X deal para i-promote nyo na lang. At itong pinakamahalaga, ito yung pinakamahalaga. Ako ay makikiusap, maglagay po kayo ng buffer. Kung ang budget nyo po ay 100,000, sample lang po, maglagay kayo at least 30% ng inyong total budget. In reality, pag sinabi 100,000, mapapagastos ka ng 130,000. Kaya iset mo na ang limit mo sa 100, pero dapat meron kang 30% na buffer. Ang pagbuo ng ating dream wedding po ay hindi kailangan magastos. Bakit po? Because wedding is a one-day event, but marriage is a lifelong commitment. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.